Nangyari ang krimen na pag-uusapan natin ngayon sa Canada, pero minabuti ko na balikan kung saan nagsimula ang lahat. Palagay ko na epektibo ito para malaman natin kung paano nagawa at ano ang nagtulak sa isang ama, kapatid at mismong ina na kitilin ang buhay ng kanilang 3 anak at asawa. Ano ang iniisip nila at ano ang nagtulak sa kanila para gawin ang karumal-dumal na krimen na ito? Kung nasan ka man sa panig ng mundo, magandang umaga, tanghali o gabi mga kababayan. Welcome o welcome back sa Tagalog Crime Stories. Para sa kaso natin ngayon ay pupunta tayo sa Afghanistan. Ang Afghanistan ay mabundok na lugar sa Asia. Katabi nito ang Iran, Pakistan at China. Sa loob ng 50 taon, ang bansang ito ay magulo at hindi stable. Ang tradisyonal na pamumuhay o gawe sa Afghanistan ay napaka-konserbatibo. Ang mga babae hindi dapat magpakita ng kanilang balat at dapat ay konserbatibo ang kanilang pananamit. Bawal sila makipagkamay, makapagtitigan at dapat ay nakasuot sila ng hijab sa pangpublikong lugar. At napakalaki ng karangalan o honor sa Pakistan. At ang padre de pamilya ang responsable na pangalagaan ang karangalan ng buong pamilya. Binabase nila ang karangalan sa kung paano ka manamit, makipag-usap, sa iyong edukasyon at ang buong estado ng ekonomiya. Kung mabahira ng karangalan ng isang tao, ang taong ito ay pinapahiya. Karamihan ng mga tao sa Afghanistan ay tanggap ang paghihigante sa tao na nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Pwedeng mawala ang karangalan o honor ng isang pamilya kung tinanggihan ng kampo ng lalaki na pakasalan ng kanilang anak na babae, ang pagtanggi ng kampo o pamilya ng lalaki sa kasintahan nito na babae, pakikitagtalik sa lalaki na hindi sila kasal, pagiging biktima ng rape, pagiging parte ng LGBTQ+, pagsusuot ng malaswa, at ang pagtilikod sa relihiyong Islam. Ang pag-aasawa ng higit sa isa sa Islam ay hindi ipinagbabawal. Meron silang tinatawag na limited polygamy. Maaaring mag-asawa ang isang lalaki hanggang 4 na beses, pero dapat ay kaya niya itong buhayin o suportahan. Isa sa mga rason kung bakit nila ito pinayagan ay dahil sa giyera. Gusto nila na maalagaan pa rin ang mga biyuda at ang mga anak nito kung mamatay man ang kanilang asawa. Bukod sa suporta ay dapat din na itrato ng lalaki ang kanyang ibang asawa na pantay-pantay. Ito ay si Muhammad Shafia. Ipinanganak siya sa Kabul, ang capital ng Afghanistan noong 1950s. Ipinanganak siya sa may kayang pamilya pero nag-iba ang lahat nang mamatay ang kanyang ama dahil sa isang aksidente. Hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral at noong 11 o 12 taon pa lamang siya ay napilitan siya na hindi pumasok sa eskwelahan para tumayong padre de pamilya. At dahil sa bago niyang responsibilidad, nagsimula siyang mamasukan sa kanyang mga kamag-anak at mabilis siyang natuto na gumawa ng mga sirang electronics na gamit. Pero ang gusto niya talaga ay ang maging businessman. Nagbukas siya ng maliit na electronic store at lumago ito hanggang mag-import na nga siya ng mga surplus or second-hand na gamit tulad ng Panasonic na radyo at Peacock thermos galing Japan. At siya ay naging milyonaryo. Proud na Muslim si Muhammad at hindi siya nahihiya sa kanyang paniniwala. Nang 25 taon siya ay napagkasundoan ng kanyang ina na ipakasal si Muhammad sa 23 taong gulang na si Rona Amir. Ipinanganak din si Rona sa Afghanistan at anak naman siya ng isang retiradong army colonel. Siya ang panganay sa magkakapatid, pero hindi katulad ni Muhammad, si Rona ay pinayagan ng kanyang ama na mag-aral hanggang siya ay mag-16 na taong gulang. Ikinasal sila noong 1979 at nagkaroon sila ng engrandeng kasalan. Ginanap ito sa Intercontinental Hotel sa Kabul. Sa loob ng ilang taon ay tinry nila na magkaanak pero hindi sila pinapalad. Lahat ng paraan ay ginawa nila hanggang sa makapagdesisyon silang dalawa na pumunta sa India para doon magpagamot si Rona. Pero dumaan ang paulit-ulit na mga treatment sa kanya pero walang nagbago. Si Rona ay mahilig magsulat sa kanyang diary at sinulat niya na hinaharas siya ni Muhammad na magkaanak. Idinagdag din niya na hindi siya nito pinapayagan na bisitahan ang kanyang ina at sa bahay naman ay lagi nitong binabatikos ang kanyang pagluluto, paglilinis at ang bawat kilos niya ay mali.
At matapos nga ang 10 taon o isang dekada na paulit-ulit na pagkabigo nilang dalawang mag-anak, ay pinayagan ni Rona si Muhammad na kumuha ng pangalawang asawa. At nagsimula nga itong maghanap ng pangalawang asawa. Pinakilala ng isa niyang kaibigan, si Tuba Yaya sa kanya. Si Tuba ay ang edukada na anak ng isang pharmacist. Isa siyang deboto ni Allah. Nagdadasal siya ng 5 beses sa isang araw at may malawak na kaalaman sa Quran. Si Rona nagplano ng lahat ng detalye ng kasal ni Tuba at Muhammad. Ginanap ito sa parehong hotel kung saan mismo sila kinasal ni Muhammad. Matapos ang kasal ay tinawag nila na Shafi si Muhammad. At matapos nga ang 1 buwan ay agad na nabuntis si Tuba sa kanilang unang anak. Pumunta sila sa India para doon siya manganak dahil sa paniniwala nila na mas maayos ang pasilidad ng India kaysa sa Pakistan. At noon ngang September 1989 ay ipinanganak ni Tuba ang kanilang unang anak na si Zainab. Tinulungan ni Rona si Tuba sa pag-aalaga sa kanyang anak at sa mga gawaing bahay habang palihim siya na nananalangin na sana ay magkaroon din siya ng sariling anak. Pero utay-utay na napapansin nito ang balak ni Tuba. Ang akala niya nung una ay bibigyan lamang sila ng anak ni Tuba pero kalaunan ay gusto na nitong palitan siya bilang asawa. Matapos manganak ulit ni Tuba sa pangalawa nitong anak na si Hamid, sinulat ni Rona sa kanyang diary na hindi na siya masaya. Noong 1991, sa pangatlong beses ay nanganak ulit si Tuba at pinangalanan niya ito na Zahar. Binigay at niregalo niya ito kay Rona para palakihin na para kanyang anak. Nilarawan nito sa diary niya kung gaano siya kasaya na magkaroon ng anak pero ang hindi niya alam ay may balak pala si Tuba. Sinabi nito na ang kapalit ng bata ay dapat sumang-ayon siya na isang gabi lamang na makakasama niya si Muhammad. At dahil wala nga siyang choice o option, sumang-ayon nito pero kalaunan ay hindi na nakipagtalik sa kanya si Muhammad dahil lagi nitong kapiling si Tuba. Taong 1992, dinala ni Muhammad ang kanyang buong pamilya sa Pakistan dahil sa gera sa Afghanistan at sa gulo na dala ng mga Taliban. Doon na din pinanganak ni Tuba ang kanilang pang-4 at pang-5 anak. Pero dahil sa protection ban ng korte ay hindi pinayagan ng judge na ilabas sa publiko ang kanilang pangalan. Kaya para sa story natin ngayon ay tawagin natin sila na baby number 4 at baby number 5. Ang pang-6 nilang anak na si Giti ay pinanganak din sa Pakistan noong 1996. Pero matapos manganak ni Tuba sa kanilang pang-6 na anak ay inilipat ni Muhammad ang kanyang buong pamilya sa Dubai. Dito niya sinimula ng kanyang business at dahil sa napakagaling niya na salesperson, binigyan siya ng gantimpala ng $50,000. Dinagdagan niya ang kanyang business ng pag-import ng second-hand na sasakyan galing US. Nanganak ulit si Tuba sa kanilang pang-7 anak, pero dahil sa protection ban ay tawagin natin ang bata na baby number 7. Nag-aral ang mga anak niya sa American private school at natuto silang mag-Ingles at makihalubilo sa mga bata na galing sa iba't ibang dako ng mundo. At dito nga sila nanirahan at sa loob ng ilang taon ng pananitili nila sa Dubai ay naghahanap sila ng bansa na makakakuha sila ng full citizenship at hindi lamang permanent residency. Nagustuhan ng kanilang pamilya ang pamumuhay at kultura sa Dubai. Nag-aral si Tuba na magmaneho ng kotse kahit taliwas yon sa kanyang paniniwala. Ginamit niya ito para gamitin kay Rona. Pinapatunayan niya na siya ang dapat at tanging asawa ni Muhammad. Dahil sa nagustuhan nilang lahat ang Western lifestyle, nag-apply sila ng citizenship sa New Zealand. Pero hindi ito natuloy dahil bumagsak si Rona sa medical exam, kaya naman lumipat sila ng Australia. Pero hindi nagtagal ay na-deport sila sa Australia. Ang pasabi ni Tuba ay hindi nila nagustuhan ang klima, pero ayon naman kay Rona ay ang totoo ay na-deport silang lahat dahil sa pagbili ni Muhammad ng isang lupa kahit hindi pa siya citizen. Pero sinisi nilang lahat si Rona dahil kung hindi ito bumagsak sa medical exam ay sana'y wala silang problema. Ayon sa diary ni Rona, and I quote, "Kahit anong gawin ko, tumayo, umupo, kumain, laging sa akin ang sisi. Ginagawa niyang miserable ang buhay ko." Kahit masaya si Muhammad sa Dubai, ay gusto pa din ito na makahanap ng bansa na madali makakuha ng citizenship.
Nang malaman niya ang program sa Quebec tungkol sa Immigrant Investor Program, ay agaran siya nag-apply dito. Ang programang ito ay magbibigay ng visa para sa mayayaman na investor kapalit ng 400,000 Canadian dollars. Dahil sa milyonaryo si Muhammad, madaling na proseso ang kanilang papeles. Pero ang issue ay may dalawa siyang asawa. Illegal sa Canada ang pagkakaroon ng dalawang asawa. Kaya naman, nilista niya na asawa si Tuba at pinapunta niya sa Europe si Rona sa kanyang mga kamag-anak habang pinag-iisipan nito kung paano siya madadala sa Canada. Noong 2007, dinala ni Muhammad si Tuba at ang kanilang 7 anak sa Canada. Bumili siya ng silver Lexus na SUV na sasakyan, $2 million na shopping mall at nagtayo siya ng import-export na company. Gumastos din siya ng $900,000 sa lupa at dito niya itatayo ang kanilang dream house. Simula noong June 2007 to November 2007 ay nanirahan sila sa apartment habang tinatayo pa ang kanilang bahay. At dumating nga si Ron kalaunan sa Canada at meron lang siyang temporary visa. Pinalabas ni Muhammad na pinsan niya ito at magiging katulong sa kanilang bahay at tagapag-alaga ng kanilang mga anak. At nang makarating nga ito sa apartment ay sinabi ni Tuba na siya ay isang tagapagsilbi lamang. Kahit lumipat ang buong pamilya ni Muhammad sa Canada ay nagbigay siya ng mga striktong tuntunin na dapat sundin ng kanyang mga anak at ang pinaka-importante sa lahat ay inaasahan niya na pangalagaan ng mga ito ang karangalan ng buong pamilya. Pero napakahirap nito para sa kanyang mga anak, lalo na sa mga nakakabatang anak nito dahil hindi sila nakaranas na mamuhay sa Afghanistan, hindi katulad ng kanilang mga nakakatandang kapatid. Ipinagbabawal din ni Muhammad ang paglalagay ng make-up, pakikipag-usap at pakikipagrelasyon sa lalaki. At iniutos din niya na magsuot ang mga ito ng hijab. Laging wala sa Canada si Muhammad dahil sa mga business trips nito sa Dubai. At kaya naman pinagkatiwala niya kay Hamid ang pangangasiwa sa bahay. Ipinag-utos nito na bantayan niya ang kanyang mga kapatid na babae at siguraduhin niya na hindi ito makikipag-usap sa mga lalaki. Pero dahil nagdadalaga na ang kanyang mga anak at ang paaralan nito ay pinaghalong babae at lalaki ay napaka-imposible ng gusto niya. Kaya ang ginagawa ni Zahar at Zainab ay natakas sila pero si child number 4 at child number 5 ay mga spies at tagapagsumbong sa mga ginagawa ng mga ito. Napaka-loyal nila kay Hamid, Muhammad at Tuba at gagawin nila anuman ang ipinag-utos ng mga ito. Sina Zainab, Zahar at Giti ay gustong mamuhay bilang normal na tao katulad ng ibang teenager sa Canada. Gusto nila magsuot ng usong damit, mag-makeup, magkaroon ng boyfriend at ayaw nilang magsuot ng hijab. Lingid sa kaalaman ni Muhammad at Tuba, si Zainab ay may karelasyon na nagngangalang Amar. Matanda ito ng 5 taon sa kanya. Kaya naman isang araw sinabi nito kay Amar na kapag nakita nila ang kanyang kapatid na si Hamid, ay magkunwari ito na hindi sila magkakilala. At isang araw nga umalis si Tuba at Muhammad papuntang Dubai, ay inimbita ni Zainab si Amar sa kanilang bahay dahil ang akala niya ay wala doon ang kanyang striktong kapatid na si Hamid. Pero nagulat siya na umuwi ito ng maaga. Nakita ni Hamid ang takot na si Amar sa garahe ng bahay pero kalmado niya itong kinamayan at sabay-sabay na dapat na siyang umalis. Matapos nga ang insidenteng ito ay hindi na pinapasok sa eskwelahan si Zainab at hindi ito pwedeng lumabas ng walang kasama. Samantalang si Rona, ang unang asawa ni Muhammad, ay talagang itinuturing ng isang katulong sa bahay. Noong April 2008, sinulat niya sa kanyang diary na pinagbubuhatan siya ng kamay ni Tuba at Muhammad at madalas siyang tawagin ng katulong o alipin ng mga ito. Meron lamang siyang $50 na allowance buwan-buwan. At kahit hindi siya pwedeng gumamit ng telepono sa loob ng bahay ay naglalakad siya para makagamit ng payphone. Tinatawagan niya ang Women for Women in Afghanistan at inilahad niya ang lahat ng pang-aabuso sa kanya ni Tuba at Muhammad. Ang kanyang mga dokumento, katulad ng passport at visa, ay kinuha din ng dalawa para hindi siya makaalis sa kanilang poder. Humingi siya ng divorce kay Muhammad pero natatakot siya na malaman ng gobyerno o otoridad na siya ang unang asawa ni Muhammad dahil madedeport silang lahat at pinag-aalala niya ang mangyayari sa mga bata na tinuring na niyang sariling anak. Si Zahar naman ay nakusahan ni Tuba na nakikipaghalikan sa isang lalaki sa kanyang school. Sumugod si Tuba sa eskwelahan at nakipagsagutan ito sa kanyang guro. Ayon sa kanya ay ang pag-uugaling ito ay hindi akma sa kanyang pinaniniwalaan. Dahil sa nangyari ay na-depress si Zahar kaya kumuha ito ng silica gel at nilagay niya ito sa baso ng tubig.
Nang makita ito ni Rona at Kitty ay tinulungan siya ng mga ito pero si Tuba ay nakatingin lang sa kanila at sabay sabi, hayaan niyo na siyang mamatay. Dahil sa hindi sapat ang kanyang nainom ay naospital lamang siya at matapos ang insidente ay inutusan ni Tuba si baby number 4 at baby number 5 pati ang pinakabunso na huwag pansinin sa loob ng bahay si Zahar. At matapos nga ang insidenteng ito ay nag-open si Zahar sa kanilang school vice principal. Sinabi niya na hindi siya kinakausap ng kanyang ina at mga kapatid. At sinabi din ito na tinupunan siya ng gunting ni Hamid at gusto na niya magpakamatay dahil napakamiserable ng kanyang buhay. Dahil dito, tinawagan ng Vice Principal ang Child Protection Services o DSWD sa Pilipinas. Kinausap nila si Zahar pero nang malaman niya na kukontakin ng mga ito sina Tuba at Muhammad, ay binawi niya ang lahat ng kanyang sinabi at nagmakaawa siya na wag na mga ito nakakausapin ng kanyang mga magulang. Pero dahil parte ito ng protokol, ay kinontak nila si Tuba at dinala nito si Zainab, Muhammad at Hamid sa meeting. At itinanggi nilang lahat ang mga paratang at isinara ng Child Protection Services ang kaso. Si Zainab naman ay pinabalik na sa eskwelahan matapos ang ilang buwan nitong pananatili sa kanilang bahay pero nilipat siya sa ibang eskwelahan. Pasekreto niya sinenda ng email ang kanyang dating kasintahan na si Amar at nagkabalikan nga ang dalawa at patago silang nagkikita. Pinakilala din ni Zainab si Zahar sa isa sa kanyang mga kaeskwela na si Ricardo at kalaunan nga ay naging magkasintahan na ang dalawa. Ang 13 taon naman na si Giti ay nahihirapan din sa mga istriktong pinag-uutos ng kanyang ama dahil hindi siya nakaranas tumira sa Afghanistan. Kaya naman nagsusuot siya ng mga makeup at mga usong damit. Hindi rin siya napasok at nasuspende siya ng ilang beses sa eskwelahan. At ikinagalit ito ni Muhammad dahil hindi nito sinusunod ang kanyang mga inuutos. At noon ngang April 2009, sinama niya si baby number 4 at baby number 5 sa shopping mall at ginabi sila ng uwi. Galit na galit si Muhammad sa kanila kaya naman sinampal niya ang tatlo at si Hamid naman ay hinila ang buhok ni Giti at sinuntok siya sa mukha. At dahil sa takot ni Zainab sa palalang-palala ng sitwasyon sa kanilang bahay ay tumakas ito at pumunta sa women's shelter. Nag-iwan siya ng sulat na gusto niyang mamuhay ng ayon sa gusto niya pero nang makita ito ni Hamid ay tumawag siya ng 911 para i-report ito ng missing. Para kay Hamid, ang ginawa ni Zainab ay nagbigay ng kahihiyan sa buong pamilya. Nasa eskwelahan nang malaman ni Zahar, Giti, child number 4 at child number 5 ang ginawa ni Zainab kaya sa takot ay sa halip na umuwi sila ay humingi sila ng tulong sa bahay ng hindi nila kakilala. Nakiusap sila na tumawag ang mga ito ng pulis. At nang dumating nga ang mga pulis, sila ay sinamahan at ineskortan para upauwi sila ng kanilang bahay at in-interview sila isa-isa. Sinabi ni Giti sa mga ito na lagi silang sinasabihan ni Muhammad na papatayin sila nito at nakita ng mga pulis na may black eye si child number 4. Si child number 5 naman ay sinabi na sinuntok siya ni Hamid. Si Zahar naman ay sinabi na sinampal siya ni Hamid at nakita nito na binubugbog naman ng kanyang ama ang kanyang nakakatandang kapatid na si Zainab. Parehas sinabi ni Giti at Zahar na gusto na nilang umalis ng bahay dahil sa takot nila sa bayolente nilang ama. Pero nang dumating si Muhammad sa kalagitnaan ng interview, ay agad-agad na binawi ni child number 4 ang kanyang sinabi sa mga pulis sa takot. Binisita ulit ng Child Protection Services ang anak ni Muhammad sa eskwelahan pero binawi ni child number 4 ang kanyang mga sinabi. Pero sina Giti at Zahar ay nagmakaawa na ilagay na lang sila sa foster care o ampunan. Pero kahit sa mga ebidensya na nakita ng mga taga-Child Protection Services, ay sinara pa din nila ang kaso sa pangalawang pagkakataon. 2 linggo matapos lumayan si Zainab ay narinig ni Rona ang sekretong usapan ni Muhammad, Tuba at Hamid. Narinig niya na sinabi ni Muhammad na pupunta ako sa Afghanistan, ihahanda ko ang mga dokumento, ipagbebenta ko ang aking mga ari-arian at papatayin ko si Zainab at isasama ko yung isa. At sigurado si Rona na ang tinutukoy ni Muhammad na isa ay siya. Tinawagan niya agad ang kanyang kapatid na nasa France at sinabihan siya nito na huwag matakot dahil nasa Canada siya at hindi Afghanistan. Ilang buwan matapos lumaya si Zainab sa kanilang bahay ay kinumbinsi siya ni Tuba na umuwi at papayagan niya na ipakasal ito sa kanyang kasintahan na si Amar. Ang lahat ng ito ay hindi alam ni Muhammad dahil siya ay nasa isang business trip sa Dubai. Ayaw na ayaw niya kay Amar dahil isa itong Pakistani at hindi isang Afghan.
Nang dumating si Zainab sa kanilang bahay, ay kinausap siya ni Tuba at pinilit na wag na magpakasal kay Amar, pero nagpumilit si Zainab at noong May 2009 nga ay naikasal silang dalawa. Pero walang dumating na pamilya sa panig ni Zainab dahil hindi sila pabor kay Amar. At dahil sa kahihiyan ay nahimatay si Tuba sa reception. At dahil sa nangyari ay sinabi ni Zainab na makikipag-divorce siya dahil hindi niya kayang dungisan ang karangalan at reputasyon ng kanyang buong pamilya. Kaya naman, naanal din ang kanilang kasal sa mismong reception. Matapos ang kasal ay nagsaliksik agad si Tuba kung paano maibabalik ang karangalan at reputasyon ng kanilang pamilya. Nagdesisyon siya na ipakasal si Zainab sa isa sa mga pinsan nito at sumang-ayon naman sa kanya si Muhammad. Pero sinabi nito na dapat maikasal ang dalawa pagkabalik niya ng Dubai. Matapos makauwi ni Muhammad sa Dubai ay nalaman niya na isa na naman sa kanyang mga anak ang nagre-rebelde. Nakita ni child number 5 si Zahar na nakikipagyakapan kay Ricardo sa isang restaurant. Dahil sa sobrang kaba nito na sasabihin ng kanyang kapatid kay Muhammad o Hamed ang kanya nakita, ay nahimatay ito at sinugod sa ospital. Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang mga teacher ang kanyang pag-aalala at tumawag ito sa Child Protection Services. Pero ang hindi niya alam ay nakita na pala ni Hamed ang nilalaman ng kanyang cellphone, ang mga pictures nila, tawag at mga text message kay Ricardo. Kaya naman sumama si Hamed sa business trip ng kanyang ama papuntang Dubai at agaran niyang pinakita ang mga nakita niya sa cellphone ni Zahar. Si Giti naman ay lalo pang nagrebelde. Pinapamalita nito kung gaano siya kadesperado na umalis sa kanilang bahay. Nahuli din siya na nagnanakaw sa isang grocery store. Habang si Rona naman ay naglalakad araw-araw para i-report ang pang-aabuso sa kanya, pero dahil sa payphone ang kanyang gamit, ay hindi siya matawagan ng Women for Afghan. Dumating sa Canada si Muhammad at Hamed, at sa airport ay sinulubong sila ni Zainab at umiiyak ito at nagmamakaawa sa kanyang ama na patawarin siya. Hinalikan ni Muhammad sa noo si Zainab at pinatawad niya ito, pero lingid sa kaalaman ni Zainab ay hindi siya talaga pinatawad ng kanyang ama. Matapos ang isang linggo, bumili si Muhammad ng second-hand na Nissan Sentra sedan at sinabi nito sa kanyang buong pamilya na sila ay magbabakasyon. Kinabukasan silang lahat ay sumakay sa dalawang sasakyan. Pumunta sila patimog ng Montreal papuntang Niagara Falls. At noon ngayong June 25 ay nakarating sila sa Niagara Falls at inabot ng 4 na araw ang kanilang pagbabakasyon. Kaya naman noong June 29, 2009, alas 8 ng gabi, ay umalis sila pauwi ng kanilang bahay. Alas 11:30 ng gabi ay tumigil sila sa McDonald's para kumain. At noong umaga ng 1:30 ng June 30, 2009, dumating si Muhammad at Hamed sa hotel at nag-book sila ng 2 kwarto para sa 6 na tao. Matapos nito ay umalis si Hamed dahil nakalimutan niya ang kanyang laptop sa Montreal, kaya naman dinala niya ang Lexus at naiwan ang Nissan Sentra. Alas 8 ng umaga ay tumawag sa pulis si Hamed dahil siya ay naaksidente sa kalsada at napinsala ang unhang parte ng kotse. Nang umaga ding yun ay napansin ni Tuba at Muhammad na nawawala ang kanilang Nissan Sentra, pati sina Zainab, Zahar, Giti at Rona. Kaya naman tinawagan ni Muhammad si Hamed na nasa Montreal at bumalik ito sa Kingston Hotel gamit ang pangatlo nilang sasakyan. At sa parking lot nga ay nakita ng isang trabahador ang isang sasakyan na nakalubog sa tubig. Dumating ang mga pulis kasama ang mga divers at nakita nila ang katawan ng 3 babae sa loob ng sasakyan at isa namang katawan ang lumulutang sa labas ng sasakyan. Napansin ng mga divers na wala man lang senyales na nagtangka ang mga ito na lumabas. Alas 12 ng tanghali ng araw na ding yun ay pumunta sina Tuba, Muhammad at Hamed sa police station para i-report ang pagkawala ni Zainab, Zahar, Giti at Rona. At dahil nakonekta agad nila ang sasakyan na kanilang nakita na nakalubog sa tubig at ang nawawalang magkakamag-anak, ay agad silang pinaghiwa-hiwalay at sinimulan silang questionin ng mga polis. Ayon sa salaysay ng 3 ay nag-check-in sila sa hotel dahil si Tuba na nagdadrive ng Nissan ay inaantok na. Naiwan si Tuba sa sasakyan habang sina Hamed at Muhammad naman ay inaasikaso nila ang pag-check-in sa hotel.
Matapos nito ay sinabi ni Tuba na dinala niya ang sasakyan papuntang hotel pero hiniram ni Zainab ang susi ng Nissan na sasakyan dahil may kukuhanin nitong mga gamit sa loob. At ng oras din na yon ay umalis si Hamed papuntang Montreal para kuhanin ang kanyang laptop. Nang makuha ang buong sasakyan sa tubig at natapos ang autopsy sa mga lubi ni na Zainab, Zahar, Giti at Rona, ay nalaman na sila ay nalunod pero hindi nila masigurado kung namatay ba sila bago lumubog sa sasakyan o matapos itong lumubog. Nakita nila na lahat ng mga ito ay may pesa sa ulo, indikasyon na pinukpok sila ng isang mabigat na bagay. Kinumpirma din na nakuha nila ang mga pasang ito bago sila mamatay. Wala ding nakitang droga o alkohol sa kanilang sistema. Ayon sa mga pulis, ay ang lugar ng krimen ay kasuspe-suspecha dahil kung aksidente ito ay dapat may nabangga o natamaan ang Nissan ng mga puno, barikada o poste bago ito mapunta sa tubig pero wala man lang senyales o indikasyon ng aksidente ito. At lalo pa silang nagsuspecha dahil sina Hamed, Muhammad at ang ina na si Tuba na nawalan ng 3 anak ay hindi man lamang nakikitaan ng pagkadismaya. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng mga pulis ay halos lahat ng ebidensya na kanilang nididiskubre ay nagtuturo kina Hamed, Muhammad at Tuba. Matatandaan na nasira ang headlight ng sasakyan ni Hamed dahil sa pagkabangga nito nang pumunta siya sa Montreal para kunin ang kanyang laptop pero nakita sa Kingston Lock ang mga pira-pirasong parte ng Lexus na ginamit ni Hamed. Natuklasan din ng mga pulis ang mga nangyayari sa loob ng bahay ng Shafia family ilang buwan bago mamatay ang 4 na miyembro ng pamilya na ito. Nadiskubre nila mga 911 calls at mga reports sa Child Protection Services. Kinuha ang 3 natitirang anak ni Muhammad at Tuba ng Child Protection Services at nagkaroon ng search warrant sa kanilang bahay. Habang nasa sasakyan ng mga pulis sina Muhammad ay sinabi nito sa kanyang anak na kahit ano pang gawin sa kanya ng mga pulis ay wala siyang pakialam dahil walang importante sa kanya kundi ang karangalan o honor. Sinabi nito na ipagpapaubaya niya sa Panginoon ang kanyang kapalaran at idinagdag nito na sana ay hindi hayaan ng Diyos na mawalan siya o si Hamed o si Tuba ng karangalan dahil walang saysay ang buhay kung walang karangalan. Kinabukasan ay inaresto sina Hamed, Tuba at Muhammad sa airport sa Montreal. Lahat sila ay kinasuhan ng 4 counts of first-degree murder at 4 counts of conspiracy to commit murder. 16 na buwan ang lumipas matapos mamatay sina Rona, Zahar, Zainab at Giti ay noong October 2011 ay nagsimula ang paglilitis. Naniniwala ang Crown Prosecutor na pinagplanuhan ang pagpatay kina Zainab, Zahar, Giti at Rona ng kanyang ama sa tulong ni Tuba at Hamed dahil sa galit at sa paniniwala na dinungisan ng kanyang anak ang karangalan ng kanyang buong pamilya. Dinagdag nila na pinatay si Zahar at Zainab dahil meron silang mga kasintahan, nagsusuot sila ng makeup at hindi sila nagsusuot ng hijab. Nagsumbong si Zahar sa kanyang mga guro at pinangalandakan ang problema nila sa kanilang bahay at buhay at hindi ito matanggap ni Muhammad. Pinatay naman si Rona at Giti dahil palagay nila na hindi nila makokontrol ang dalawa. Sinabi din ng Crown Prosecutor na nang makarating ang buong pamilya sa Kingston Lock ay dinala at iniwan ni Hamed at Muhammad sa hotel sina baby number 4, 5 at 7. Habang si Tuba naman ay niiwan sa kotse sa parking lot kasama sina Rona, Zahar, Zainab at Giti. Pagkatapos ay bumalik sila sa parking lot at dito na nga nila pinukpok isa-isa sa ulo ang 4. Matapos ito ay naniniwala ang prosekusyon na nilublom ni Hamed, Muhammad at Tuba ang walang malay ng mga biktima sa tubig hanggang malunod ang mga ito. Tapos dinala nila ang mga katawan ng mga ito sa loob ng sasakyan. Si Tuba nagmaneho ng sasakyan pero hindi ito agad nahulog sa tubig dahil na-stuck ito kaya naman itinulak ni Hamed ang sasakyan gamit ang kanilang isang kotse. Pero ang mga abogado ni Muhammad ay iginigiit na isa lang itong aksidente. Pero matapos ang 15 oras na deliberasyon ng jury, ay sinintensyan silang lahat ng habang buhay na pagkakakulong. What the jury decided? Well, they decided basically murder in the first degree for all 3 suspects or now all 3 accused. I mean, Jonathan, when you think about it, they deliberated for almost 15 hours. That is not a lot of time. There were 12 counts. That means that they must have spent just slightly over an hour on each count. What does that tell you, Jonathan? That means that the prosecution basically did
make their case as far as this jury is concerned, that they do believe that in a premeditated fashion,